Amy, ano ba ang paliwanag doon sa ginagamit na term na mini trial dyan sa Kamara laban sa bise? Kanina, Pops J, narinig natin dahil nung nakaraan, ito nga yung naging term na ginamit ni Committee Chairperson Jervy Luistro at sabi niya ay ginamit niya lang naman daw ito bilang point of comparison doon nga sa trial na mangyayari din sa Senado. So technically, itong paglilinaw niya, itong nangyayari ngayon sa Kamara, ito ay clarificatory hearing lamang. So kinakailangan talaga na mapagdiskusyonan pa rin nila ito bilang mga mambabatas para pag naitaas na nila sa Senado ay maayos na nailalatag yung mga reklamo laban nga sa bise. Amy, may mga ipinasabpi na rin ang komite sa kampo ni VP Sara at ang self-confessed bagman nito na si Ramil Madriaga. Kailan ito? Pops J, inaasahan daw na sa April 14 din ay magpapakita na nga at mapapakita nga si Ramil Madriaga dito sa pagdinig ng House Justice Committee. So sa April 14, doon nga din kasi matatalakay yung sa mga confidential funds na ginamit ng bise sa Office of the Vice President at Department of Education. So inaasahan na magiging mahalaga din yung magiging testimonya niya para magtuloy-tuloy yung diskusyon dito nga sa House Justice Committee tungkol dito sa impeachment ni VP Sara. Amy, may implikasyon ba sa pagdinig ang hindi pagdalo ng bise dyan sa Kamara? Technically, Pops J, kung hindi man magpakita si VP Sara ay magtutuloy-tuloy pa rin naman ang diskusyon ng House Justice Committee para nga dito sa impeachment complaints laban sa kanya. Pero ang nagiging reason din kung bakit every hearing naman daw ay bibigyan nila ng imbitasyon si VP Sara ay para nga makapagpaliwanag siya at magbigay siya ng kanyang explanation laban dun sa mga alegasyon sa kanya. So inaasahan pa rin sana na magpakita siya para mas maayos din ang latag ng House Justice Committee sa gagawing impeachment nga sa kanya. Maraming salamat, Mobile Journal Amy Atienza.